Hello mga savings! Welcome for another video. So ang didiscuss pala natin in this video is para sa mga taong hindi pa gano'ng nagtitiwala sa digital bank at nakafocus pa rin sa traditional bank, which is napakalaki ng namimiss nyo pagdating sa mga interest rate or at zero fee. So napakagandang i-discuss nito, digital bank versus traditional bank. So ikaw ba yung taong marami ng digital bank at marami ng traditional bank or nakafocus ka pa rin sa isa dyan? So start na tayo. So, sa left side is yung advantage ng digital bank and then sa right side is advantage ng traditional bank. So, when it come to access, so lamang na lamang dyan syempre si traditional bank kasi marami siyang branches, ATMs, online. So, yung ibang traditional bank parang digital bank na rin kasi may mga online account na lang. May mga online na rin sila. Pero, ang focus talaga ng digital bank is online and mobile apps. Yung iba may mga browser pero yung iba sa mobile app lang talaga. At meron na rin ngayon mga ATM sa ating mga digital bank. Pagdating naman sa interest rate, so talon-talo dyan yung traditional bank kasi napakalaki, almost times 25 to times 30 per month or per annum yung nabibigay ng digital bank kaysa sa traditional bank. So, lower on savings and time deposit. Pagdating naman sa fees, advantage ulit yan ng digital bank, minimal to none. While traditional bank, ang maintenance fee niya, dormancy fee, apply all other fees that can give to customers. So lahat talaga may bayad pagdating kay traditional bank. Yun lang yung masakit. So nagde-deposit ka ng pera sa kanila, ginagamit nila para makakuha ng interest from customer pero nagbabayad ka pa rin ng napakaraming fees unlike kay digital bank, minimal to none talaga. So product range, yun lang. Pagdating sa product range, talong-talo dyan si traditional bank kasi kay digital bank, limited lang siya. So, mainly sa savings account, time deposit, wala pa silang ganong investment. Unlike kay traditional bank, comprehensive saving, loans, and investment. So, full range na kasi napakatagal na ng ating mga traditional bank. So, pagdating naman sa customer support, so, lamang na lamang dito si traditional bank kasi nga, kay digital bank, online lang, chat, phone, and email. May mga time na nakakainan tayo ng pera, hindi nasisend, so may stress ka talaga. Nangyari na sa akin yung 25k, nag-floating siya ng 3 to 5 days. So, tiwala lang, unlike kay traditional bank is madaling pumunta sa branch. So, pagdating naman sa security, ito yung masasabi naman natin, advanced yung digital security ng mga digital bank natin kasi bago lang yung platform nila. Hindi pa sila ganong mahirap mag-transfer ng security. Unlike kay traditional bank since medyo luma na rin yung mga gamit nilang mga system. So, physical and digital security pero I should say mas matindi pa rin yung security ng digital bank pagdating sa modern system natin. So, transaction cost. So, often free. So, may mga transfer fee. Yung iba may mga free. Free 3 per week, 15 per week, tapos free at all. And then kay traditional bank naman, fees apply for most of the services. So, ginagatasan talaga tayo ni traditional bank pagdating sa mga fees. So, question you need to ask yourself. So, sa pagpili, digital bank ba or traditional bank? So, ang question natin, number 1 is how often do I visit the branch? So, may mga taong mahilig bumisit. So, kung ikaw talaga hindi pong mahilig ka talaga mag-visit sa mga bangko, sa traditional bank, go with traditional bank talaga. Pero, may mga tao naman hindi talaga bumibisita sa bangko or ayaw sa bangko. So, kung hindi ka pala bumibisita sa bangko, ba't ka pa nagta-traditional bank? Go with digital bank na lang total. Doon talaga kahit wala kang visit sa kahit anong branch, so phone mo lang or web browser, enough na. So, goal in opening an account. So, kung ang focus mo talaga is high interest rate, so nakagawa na ako ng maraming video kung magkano kinikita natin sa mga digital bank. So, pakicheck lang po mga savings. And then, kung ang focus mo naman is borrowing, investing, or business, so yun yung never for now na mabibigyan ng digital bank kasi complete na talaga yung package ng ating mga traditional bank. Napakarami. Borrowing, investing, and business. So, do I need multiple banks product? Kasi nga sa mga digital bank, ang focus lang nila ngayon is savings, time deposit. Minsan may mga loan na rin sila pero hindi pa ganun ka Unlike kay traditional bank, so para rin tumaas yung credit rating nyo. So, meron silang credit, loans, investment product. So, how comfortable am I with online only banking? So, kung komportable kayo, so syempre kayo pa rin naman yung gagamit mga savings. Kung komportable na kayo doing full digital,
pwede na kayo mag-focus sa digital banking. Ngayon, kung hindi kayo komportable, wag. So, stick with traditional bank. Kaya lang, ang laki na miss nyo pagdating sa interest rate. So, why I use both? Ginagamit ko yung digital bank, syempre, to take advantage ng high interest rate and free transaction. So, napaka-importante nun. Malaki yon. Yung iba nagagamit pa sa business yon, yung mga free transaction, napakalaking bagay nun. And then, yung traditional bank naman, still, ginagamit ko pa rin siya for business account. Tapos, yung large transaction, of course, kapag large transaction, halimbawa more than 100k, more than 500k or million, mas may tiwala pa rin ako sa traditional bank kaysa kay digital bank. Yun. So, yun talaga yung reality. Kapag ang money mo more than 500, 1 million, and then pataas, magtiwala ka pa rin more on kay traditional bank, although mayroon naman PDIC na 500k. So, mas okay pa rin eh. So, for digital bank naman, pwede ka rin maglagay ng mas malaki pa sa 1 million. Kaya lang, medyo mas, kumbaga mas okay pa rin talaga for me. Pagdating sa mga high amount, go with traditional bank. And then, eto lang na lagi natin tatandaan mga ka-savings. Depositing your money in a bank means you're giving them the money to your fund which they will use to create a wealth for themselves. So, yun lang mga savings, yung mga sample, malaking amount yung nilalagay natin sa traditional bank. So, nilalagay natin yung pera sa kanila para kumita sila ng husto. So, hindi tayo ganong nabibayaan yun. Yung ginagamit nila yung money na dinideposit natin at will. Why subukan natin yung mga traditional bank na malaki yung interest at malaki yung gain, almost 25 to 30 times more kesa sa interest na binibigyan ng traditional bank. So, kung hindi pa kayo nagtatrust sa digital bank, sayang yung opportunity. So, yun lang in this video. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, I hope you like, comment, and subscribe. Thank you.